Panood o narinig po ninyo itong balita tungkol nga sa PAX Silica project. Ano ho yung inyong pananaw? Ang sabi po ng BCDA, isa itong purong komersyal na inisyatiba na naglalayon ng gawing Silicon Valley ang Pilipinas, ng Pilipinas ang New Clark City. Ano po ang inyong pananaw? Well, ang tayong yung bansa natin, no, isang developing country, no? At syempre hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung ating mga kapitbahay dito sa ASEAN nagkakandara pa na kumbaga makakuha ng ganitong klaseng kapital, no, pamumuhunan na particular doon sa sektor ng teknolohiya, no, yung electronics, semiconductors. No, so kung itong PAX Silica ay makakatulong para makahikaya tayo ng ganitong klaseng transformative na capital, no, na makapagbibigay ng mas high quality jobs at syempre may aangat yung posisyon ng ating bansa doon sa international value chain, no, doon sa mga sektor ng semiconductors at electronics na meron na tayo, no, pero nasa low end pa tayo sa kasalukuyan. So kung itong PAX Silica ay iaangat yung ating posisyon, malaki yung magiging ambag nito para sa ating ekonomiya. Opo, pero bilang sa perspective po ninyo, sa patungkol nga to, bakit mahalaga po para sa Estados Unidos na magkaroon po ng semiconductor o AI manufacturing partners tulad po ng Pilipinas? Well, ang trend ngayon is yung diversification na tinatawag, no? At yung pag-expand ng mga areas kung saan magkakaroon ng parang redundant or additional production hubs, no? Kasi iniiwasan na halimbawa Taiwan ay nagpo-produce ng more than 90% ng advanced na microchips, no? At meron din sila mga legacy chip production. Ngayon, alam natin umiigting yung tension diyan sa area na 'yan. So kung masyadong concentrated ang pandaigdigang merkado doon sa supply ng ganitong klaseng critical na commodity mula sa isang partikular na lugar, pag nagkaroon ng kagipitan o kaguluhan, maapektuhan yung supply. So kung mas may maraming bansa, gaya ng Pilipinas, no, kapitbahay tayo ng Taiwan, at kung makakapag-attract tayo ng mamumuhunan, no, mula sa Taiwan, gaya ng Foxconn, na nag-express na ng interest dito sa area ng PAX Silica at dito sa Luzon Economic Corridor, kung may mga investors galing ng Estados Unidos, sa Hapon, Korea, Australia at iba pang bansa na nag-sign up dito sa PAX Silica, yan ay makakatulong, no, para kumbaga ay mas maraming lugar na magpo-produce ng commodity na critical para sa global technology, whether sa mobile phones, appliances, marami siyang application. So kung tayo ay mapuposisyon natin, no, yung ating bansa na isa sa production hub through this investment, ay maganda yon, magandang ganansya yun para sa atin. Opo, pero maaari ho bang maituturing itong PAX Silica project bilang bahagi po ng mas malawak na US economic security strategy dito sa Indo-Pacific? Well, hindi naman lingid sa kaalaman natin na nais ng Estados Unidos na kumbaga ay palalimin yung kanyang alliance at yung security at economic relations niya sa kanyang mga alyado at partners dito sa Pasipiko, no? Kasama na tayo doon. At naiintindihan nila na hindi lang security at depensa, no? Kailangan din nilang palawigin yung relasyon pagdating dito sa sektor ng ekonomiya. Kasi nga may concerns tayo dito sa impact ng AI sa ating BPO sector, no? So, kumbaga dapat nagko-cultivate tayo, ine-expand natin yung other areas kung saan Pilipinas at Estados Unidos at iba pang aliado at partner ay makakatulong para sa atin. So dito pumapasok yung pag-develop ng ating semiconductors, ating electronics export industry. Makakatulong ng malaki itong PAX Silica kung tunay nga sila makakapagdala ng pamumuhunan sa atin. Opo. Pero papaano po ito makakaapekto naman sa relasyon natin sa pagsali ng Pilipinas sa PAX Silica, sa relasyon natin dito sa mga kapitbahay natin, lalo na dito sa China? Well, itong initiative na to, kung ito ay economic at kumbaga ay technological initiative, kasi medyo napag-uhulihan na tayo, no, sa ating mga kapitbahay, no,
pagdating sa infrastruktura, pagdating doon sa competitiveness, pagdating doon sa pagdevelop ng technology sectors, no, halimbawa yung Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, ahead na sila in terms ng pamumuhunan related sa technology, no, related sa chips, semiconductors at electronics, no. So itong Paxilica maaari nitong ilipfrog, no, maaari nitong kumbaga ay pabilisin yung ating kapasidad na makahabol, no. Kung ito ay economic at technology initiative from that lens, no, hindi naman siguro maapektuhan yung relasyon natin sa ibang bansa, no, na kapitbahay natin kasi ginagawa din naman nila yon, no. Ang concern lang siguro ay kumbaga itong optics na ito na US-led, tapos medyo may anggulo ng depensa pero nilinaw naman, no, ng BCDA na walang kasamang defense production dito. Although syempre nais din nating i-develop yung ating indigenous na defense sector, no, pero doon sa pahayag ng BCDA chief sinabi niya na walang kasama ditong defense production, at least na sa Paxilica, no. Siguro doon sa ibang areas ng Luzon Economic Corridor na labas doon sa Paxilica baka meron, no, hindi natin alam, no. Pero yun nga, no, I think yung concern ng ibang bansa, no, ay more on in terms ng yung packaging ng Paxilica, no. Kung ito ay kumbaga magiging masyadong defense security oriented, kung ang magiging end product nito ay yung mas malakas na presensya ng US military at magde-deploy o magpipreposition ng US arms through Paxilica, yun siguro yung concern, no. At yun naman ay palagay ko naiintindihan ng pamahalaan, kaya nga may paglilinaw yung BCDA tungkol dyan. Pero ang alin ang mas mangingibabaw, economic opportunity o geopolitical risk dahil dito sa Paxilica project dito para sa Pilipinas? Well, hindi natin maiiwasan yung geopolitical na perspective, no, kasi nga umiigting itong tunggalian ng Estados Unidos sa China at tayo nandun sa kumbaga medyo nasa dilema tayo kasi Estados Unidos ang ating treaty ally, mahalagang investor din sila sa atin. At the same time, sa kabilang bahagi naman, ang China isa sa pinakamalaking merkado natin, pinakamalaking trade partner. Meron tayong dispute dito sa West Philippine Sea o South China Sea. So maaring makita ng iba na itong Paxilica baka maging platform ito na ang Pilipinas ay kumbaga ay maging yun nga, no, parang staging ground or platform o undeclared na base militar ng Estados Unidos. So yung mga paglilinaw, yung pagpabula nito mga ganitong perspectives, to mahalaga para sa ating pamahalaan para makumbinsi hindi lang yung ating mga kababayan tungkol doon sa potential security risk, kundi pati na rin yung ating mga kapitbahay kasama na yung China, no, na itong Paxilica ay hindi initiative para i-target ang isang kapitbahay o particular na mga bansa, kundi ito ay initiative ng mga allies at partners kasama ng Pilipinas na palakasin yung ating pambansang kapasidad, no, na makapag-produce ng cutting-edge technologies in the future. Opo. Pero papaano dapat panatilihin ng gobyerno, ng administrasyon ngayon yung independent foreign policy habang aktibong nakikilahok po dito sa US-led initiative tulad ng Paxilica? Well, yun nga, yung pagbalanse na yan ay kailangan nating matutunan at kumaga yung pag-navigate nitong competition ng Estados Unidos at China. Kasi Jade at Admar, no, yung China malaking merkado rin for semiconductors at electronics, no. So kung makakapag-produce tayo ng mga ganitong produkto dito sa ating bansa sa pamamagitan ng kapital, no, investment at teknolohiya galing dito sa Paxilica member countries, most likely isa sa magiging malaking merkado natin ay China, no. So miski yung mga technology Asian countries, no, gaya ng itong Japan, South Korea, yung Taiwan, malaking merkado ang China para sa mga produkto nila.
related dun sa electronics at semiconductors, yung mga chips, no? So tayo, kung mapapasama tayo dun sa grupo na yon, madedevelop natin itong mga sectors na ito, malaking merkado rin ang China. So mahalaga na yung relations natin with China bilang source ng inputs, mga raw materials, supply chains, at the same time, end market, no, ng mga produkto na related doon, no, semiconductors at electronics, mahalaga na yung relasyon natin with China ay stable. Opo. Pero makakatulong po yung Pax Silica upang mabawasan naman yung pag-export ng mineral, Prof? Well, yung nag-export tayo ng mga raw mineral ores, no, alam naman natin na mas low value yun, no? At kailangan natin na ma-develop yung capacity na makapag-proseso nitong mga minerals na to para makapag-create tayo ng mga downstream sectors, mas makapag-create tayo ng mas high quality ng mga economic opportunities para sa ating mga kababayan. At itong Pax Silica, kung makakatulong ito na makahikayat ng kapital, teknolohiya at pamumuhunan para makapag-develop tayo ng processing industry natin for our finite, no, kasi mauubos itong mga minerals na ito, no, gaya ng copper, cobalt, nickel, marami tayo niyan. Pero yun nga, raw ores ang in-export natin. So kung meron tayong processing, mas mainam, no? At syempre malaking merkado ang China diyan sa raw ores, at kung mapoproseso natin yan, malaki yung kapasidad na makagawa tayo ng mas maraming trabaho dito. At syempre may angat natin yung position natin doon sa value chain ng critical minerals. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, bilang isang foreign policy and security analyst, suportado po ninyo ito at wala po kayo nakikitang banta para po sa atin na itong Pax Silica project. Well, kaya nga itong 2 taon na parang period, no, kung saan magkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos kasama na ng ibang partner countries, mahalaga itong period na ito para kung ano man yung mga agam-agam natin, kung ano yung mga concerns ng mga stakeholders, no, mula doon sa mga communities na maaring maapektuhan, no, ay mailahad natin at kumbaga mahanapan ng solusyon, no, ma-mitigate kung ano man yung concerns at syempre ma-address hangga't maaari kung mas mainam, no. Halimbawa dun sa whether yung water supply or energy supply na kakailanganin ng Pax Silica ay kukunin dun sa mga existing na capacity, no, at makakaapekto dun sa demand, no, yung sa supply rather doon sa mga communities na sineserve nito mga utilities at power distribution na ito, no. So nasabi naman na maglalahad, no, maglalatag ng dedicated, no, na power at utility services para dito sa Pax Silica, no. At in fact, no, the BCDA chief sabi nga na baka may surplus pa nga ng power o water supply na maaaring i-share doon sa mga komunidad, no. So yung mga ganitong issue dapat na pag-uusapan, kaya yung 2 taon, no, kaya actually na a lot of optics, no, marami ng posters or statements na nasabi tungkol sa Pax Silica, pero this is still very much a moving undertaking, no. At itong 2 taon hanggang 2028. So most likely yung susunod na administrasyon na ang magi-implement, no, kung sakaling naayos yung mga gusot, yung mga concerns, kung naayos yon, kung ito ay isa sa katuparan na, yun na susunod na pamahalaan na ang i-enforce, no, magi-implement nitong project na ito. So atong 2 taon na ito, nais palagay ko, no, nais din ng mga investors na magkaroon ng policy continuity, no, magkaroon ng certainty, kasi hindi naman bago sa atin na mayroong mga malalaking proyekto na napag-usapan under one administration, pagtawid dun sa kabilang administration na aantala, minsan nakakansela at hindi natutuloy. So itong 2 taon na period na under PBBM President Marcos administration, ito ang pagkakataon para kung ano man yung mga issue sa Pax Silica ma-address. Opo, Sir Lucio, may buntag si Admar po ito.
Ryan Buntag. Opo. Mas sa tingin niyo po ba mas maigi na buksan ito talaga sa publiko kung kasi parang kung ano lang to nababasa lang natin ito sa social media, sa online itong mga pangamba na ito. Why not isama ito at pumasok na dito yung Kongreso, Kamara, Senado, magkaroon talaga ng televised na pag-iimbestiga para malaman talaga kung ano ba yung sitwasyon, ano yung mga pangamba, ano yung agam-agam ukol po rito, Prof. Well, yun nga, yung 2 taon na parang transition period, no? Negotiation period, no? I think more than enough time yun, no? Para pag-usapan itong mga issue na ito, magkaroon ng stakeholder consultation. Nasabi naman kanina doon sa panayam, no? With the BCDA chief na yung mga issue naman ito mula doon sa lupain, no? Na kumbaga whether may impact ito sa indigenous community, doon sa water power supply, yun naman ay na-erase na at nasasagot naman so far. So, kumbaga kung magkakaroon siguro ng position paper at mga mas intensive na consultation, mas maganda yon, no? Para at least yung mga pangamba na taong bayan, particular dyan sa community yan sa New Clark, sa area ng Tarlac, ay may address, no? Kasi yun nga, bilang developing country, gusto natin ng kapital, no? Gusto natin ng teknolohiya, gusto natin ng pamumuhunan at mas magandang kalidad ng trabaho, no? Siyempre, lahat naman ng mga ito may kaakibat din, no? Na kumbaga may trade-offs din, no? Maaring magkaroon ng konting maaaring magkaroon ng epekto sa paligiran, diyan sa local economy. So, mainam na itong mga bagay na ito, hindi tinatago at pinag-uusapan. Opo. And dito naman po sa issue na why na tayo na lang po ang ano dito, Prof? Kakayanan ba natin? Mas, 'di ba, meron tayong mga Maharlika Fund. Why not dito natin ibuhos kung may malaking potential na nakikita nga yung ibang bansa dito sa sektor na ito. Tingin nyo po mas maigi na tayo na lang mismo maging independent, hindi pa issue diyan yung usapin sa geopolitical kasi alam natin ang Pilipinas talagang pinakapangunahing produkto natin na ine-export ay itong mga semiconductors, mga minerals po, Prof. Well, palagay ko, no, pag maganda ang ating regulation, maganda yung meron tayong coherent na national plan, no? Kung paano natin i-develop ating semiconductor or electronics industry, yung PAC Silica, magiging bahagi lang ng plan na yun. So, kumbaga, malinaw sa atin kung saan natin gustong dalhin yung ating industriya ng electronics at semiconductors, yung PAC Silica ay isa lang doon sa components, no? Or kumbaga ay bahagi siya ng ating overall na national strategy pagdating sa mga sectors na ito. Kasi yung mga kapitbahay natin, meron silang long-term, medium-term plans, no, para i-develop halimbawa yung kanilang chip industry, yung kanilang semiconductor sector. So tayo, dapat meron tayong ganon. At yung PAC Silica ay kabahagi nun, no? Alam naman natin na kailangan natin ng malaking kapital at medyo mas advanced na technology para maposisyon natin yung sarili natin ng mas maayos dito sa global value chain na ito, no? So palagay ko, hindi natin kakayanin to kung tayo lang. So kailangan natin, kasi yung mga ibang bansa na nag-develop, no, malaki yung infusion ng foreign capital, no, technologies para ma-develop nila yung national capacity nila on these sectors. So hindi yun iba sa magiging karanasan natin. So ang sa akin lang siguro, dapat malinaw sa atin kung ano yung plano natin at maganda yung ating enforcement, maganda yung ating execution at siyempre, yung regulation ay yung framework, no, mailatag natin na maayos. Opo, any comments naman po dito sa panibagong issue naman sa pagitan ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea, Prof?
Yun nga, no, itong insidente dito sa Scarborough Shoal recently at dun din sa Ayungin Shoal, no. Kumbaga ay nangyari ito habang meron ditong tayong nag-host ng ASEAN Foreign Ministers meeting alongside our partners ASEAN and other ASEAN partners, no, dialogue partners gaya ng China, US. Nandito sila ngayong linggo sa ating bansa, no, para sa mga pagpupulong na ito. So palagay ko itong mga insidente na ito ay kumbaga they highlight the importance of concluding the code of conduct as soon as possible, no, para makatulong maiwasan itong mga ganitong insidente at the same time ay ma-de-escalate yung mga ganitong pangyayari at kumbaga ay makahanap tayo ng paraan na makapag-pursue tayo ng practical cooperation despite of the unresolved disputes natin dito sa issue ng South China Sea. Opo, Prof, hindi naman po ito itinaon dahil andito may mga bisita tayo ng mga foreign minister, mga foreign secretary po ng ibang bansa, lalo na yung galing sa China. Well, hindi naman siguro, no, kasi in the past months, past years, no, nakikita naman natin tong ganitong mga insidente dito sa West Philippine Sea, kabilang na yung mga flashpoint areas, no, itong Ayungin at yung Bahao de Masinloc o itong Scarborough. Meron na tayong mga insidente dyan ng even before the meeting with ASEAN foreign ministers and other partners ngayong linggo, no, dito sa pero yun itong mga insidente na ito ay nangyari, no, kahit na may pagpupulong ngayon, high level na diplomatic gathering dito sa ating bansa. Syempre this highlights nga, no, it underscores yung kahalagahan na itong code of conduct masapilal while tayo yung chair, no, ngayong taon. Isa to sa mga nais nating maging deliverable natin bilang rotating chair ng ASEAN. So kung meron namang silver lining, no, or positive dito sa mga incident nangyari ay ito yung kumbaga magkaroon ng urgency, no, na matapos itong mga negosasyon para magkaroon tayo ng code of conduct para makatulong, no, ayusan itong mga ganitong klaseng untoward incident na maaaring mag-cause, no, ng miscalculation at accidents, no. May mga nasugatan may na-injury sa bahagi natin. Ayaw natin na mangyari pa na magkaroon pa ng ganong at ito mga insidente na ito ay reminder, no, ng kawalan, no, o kakulangan ng mga mekanismo para ang mga itong ganitong unsafe, no, at unprofessional behavior. Opo. At kaugnay din nito, nagkaroon daw po ng pag-uusap ang Estados Unidos, Presidente ng Estados Unidos, si Donald Trump at si PBBM. May kaugnayan po dito. Any thoughts nito, Attorney? Prof? Well, yung timing, no, kasi nga itong mga insidente nangyayari. So, Yes po. Sir Lucio, medyo pihit lang ng konti kasi pumapangit po yung signal, yung connection ating signal. Yes, Prof? Yun, no, itong konteksto na ito, no, siguro yung reassurance ng Estados Unidos sa ating bansa, no, dahil nga dito sa mga recent incident dito sa West Philippine Sea, palagay ko yun ay isa sa kumbaga ay naging laman, no, ditong yung call, no, yung tawag sa pagitan ng dalawang leader. At the same time tayo ang mag-host, no, ng ASEAN East Asia Summit leaders, no, towards the end of the year. Baka mga late October yan or November, no. So siguro mainam na mailatag natin kung ano yung agenda natin at maimbitahan, no, si Pangulong Trump at iba pang world leaders, no. Kasama na yung si China's Premier Li Qiang, no,
na dumalo dito sa pagpupulong na gaganapin dito sa ating bansa. Huli na lang po, dito naman po sa pagnanais talaga na mabuwag ng Estados Unidos ang ICC naman po. At alam naman po natin yung role ng ICC sa mga ganap, mga isyong political dito po sa loob ng ating bansa. Ano po masasabi niyo po rito? Well, yun nga, no? So far, yung posisyon ng Estados Unidos pagdating sa ICC, medyo established naman na yan, no? Especially under President Trump, no? So, very vocal yung opposition ng Estados Unidos dito sa isang parang yung ganitong klaseng international court, no, kung saan ay pwedeng ipatawag o kumbaga ay ma-prosecute yung leaders ng Estados Unidos doon sa mga action na ginagawa nila sa ibang bansa, no. Halimbawa dito sa sa giyera dito sa gitnang silangan, no, at dito halimbawa sa Venezuela, no. So yung concerns at agam-agam ng Estados Unidos, no, na yung mga leaders nila o yung mga decision na gagawin ng kanilang mga leaders ay ma-scrutinize, no, or kumbaga ma-subject to inquiry or investigation at maparusahan ng isang court na kumbaga ilabas sa soberanya ng Estados Unidos. Palagay nila yun ay interference, no, at nila yung ganong klaseng setup. So tayo naman, medyo awkward, no, dahil aliado tayo ng Estados Unidos at inisip ng Estados Unidos yung mga kanyang mga aliado at mga partners mag-push back, no, dito sa ICC. Pero tayo, dahil nga palagay ko may political flavor, dahil nga dito sa yun nga, no, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naipadala doon sa ICC, no, para kaharapin yung crimes related to yung kampanya laban sa illegal na droga nung under his administration. At syempre meron ding mga concerns na ilan sa mga senador at mga opisyal na naging bahagi ng war on drugs ay maaring maging subject ng warrant, no, at maipadala din doon para harapin yung hustisya, no, sa The Hague, no. So